natapos na natin ang discussion ng natural gas dehydration and sweetening. So just to recall, ang natural gas dehydration and sweetening, alin daw dun sa sa natural gas dehydration technique ang pinakagamit sa lahat? Yung most frequently used na method or technique for natural gas dehydration. 'Di ba may mga iba't iba tayong ginagamit. Wait lang ha, i-open ko lang yung Okay, ang nauna sa akin dito ay si John Ken Lawrence. Go ahead. Absorption po, ma'am. Absorption. Okay, very good. So, absorption po ang gamit, most frequently used technique. So, bakit kaya absorption ang pinakagamit? Bakit hindi adsorption? O bakit hindi dehydration by cooling? Ano ang meron sa absorption? Why is it that it is the most frequently used or choice ng mga mga manufacturer na absorption ang gamitin? Anong advantage ng absorption over the other techniques? Anyone? Okay. So, si absorption class kasi, madali ang regeneration niya. Yun ang pinakaunang reason. Mabilis ang regeneration niya. Diba, diniscuss natin paano nire-recycle, nire-regenerate ang glycol. Ang glycol ang ginagamit na desiccant sa absorption. So, kasi ang glycol, mataas din ang kanyang tolerance sa high temperature. Matagal din ang kanyang shelf life kumpara kay silica gel. Okay? So, yun ang main reason kung bakit. Ngayon, since glycol ang ginagamit na desiccant sa absorption, meron tayong iba't ibang glycol na maaaring gamitin. May mga choices, different types of glycol. Out of the 4 different types of glycol na ginagamit sa absorption process, alin daw or ano daw type of glycol ang pinakagamit sa 4? Yes, Jericho. TAG po o triethylene glycol. Okay, very good. TAG or triethylene glycol po ang pinakagamit doon sa 4. Okay. So, TEG, triethylene glycol. Yung pang-4 ay tetraethylene glycol. Okay, so sa natural gas sweetening naman, ang main contaminant natin ay main contaminant natin? Carbon dioxide and H2S. Okay? So, yung carbon dioxide, ano ba ang kanyang disadvantage? Si H2S kasi alam na naman natin bakit siya nire-remove. Kasi siya yung acid gas na tinatawag. What about carbon dioxide? Bakit kaya natin siya kailangan i-remove? Jericho. Binabawasan po nito ang heating value po ng natural gas. Okay, very good. Binabawasan ang heating value ng natural gas. Yun yung reason. By the way, speaking of heating value, ang isa pa sa nakakabawas ng heating value ng natural gas ay ang moisture or water vapor na tinatawag. Yun yung nakahalo sa gas. So, kaya tayo nagkakaroon ng dehydration. Bukod sa pagbaba ng heating value na dala ng water vapor, ano pa ba ang several disadvantages or reasons bakit natin kailangan bakit kailangan mag-undergo ng natural gas ng dehydration process? Di ba may mga minention ako sa inyong reasons. Isa doon ay the water vapor reduces the heating value of natural gas. Aside from that, ano pa kaya? Yes, Malakay. It can be highly corrosive po, ma'am. Okay, very good. So, it can be highly corrosive, especially when combined with CO2 or H2S. Okay? Any other reason? Bakit pa kaya natin siya kailangang i-remove? Bukod sa it reduces heating value, it is corrosive. Ano pa?
Si Donald. Water vapor can form hydrates po at lower temperature in filters na makaka-affect po ng flow at ng natural gas po. Okay, very good. So, it can form hydrates. So, yung hydrates kasi class, yun ay parang crystals na pag dumami at nagdikit-dikit na buo, it can clog the filters. It can form yung anong tawag dito? Internal yung formation within the pipe. Therefore, causing hindrance in the flow of natural gas. Okay? So, yun yung ilan sa reasons bakit natin kailangan i-dehydrate si natural gas sa surface production facility. Pero take note si natural gas after siyang ma-dehydrate sa surface operation facility, dinidehydrate pa rin siya sa refinery. Ang target naman ng dehydration sa refinery ay para pumasok siya sa quality ng natural gas pang power plant. Natural gas for power plant use. Sa case ng Pilipinas kasi yun naman ang pinagagamitan ng nat gas sa atin. Okay. So now, let us move on to oil and gas processing facility. So, unahin natin yung sa oil processing facilities. Pag sinabi nating oil processing, bukod sa separation, 'di ba? After sa wellhead, i-distribute siya sa separator. Ano na ang sunod na pagdadaanan after ng separator? Pagkatapos nating ma-separate si oil at si gas, ano na yung pagdadaanan? So, si natural gas, i-dehydrate siya. Mag-undergo din siya ng sweetening process. What about oil? So, ang tawag dun sa pagdadaanan ni oil or sa process ay yung stabilization. Yun ang process na wherein ang crude oil ay nag-undergo ng removal of light hydrocarbons. Okay? Una, bakit po kailangan natin i-remove yung light hydrocarbons? Kailangan po natin i-remove ang light hydrocarbons kasi yung light hydrocarbons natin, pag masyadong mataas ang light hydrocarbons, it may cause issue in terms of safe storage and transportation of crude oil. Yun kasing crude oil natin, pag siya ay tinatransport, halimbawa ay through pipelines or through bunkers, yung mga barkong oil tanker, yung malalaki, yung storage niya, yung tangke sa loob ng oil tanker. At yung pipeline natin ay designed para sa oil, hindi para sa gas. Yung light hydrocarbon, those are in gaseous form. Yun yung mga methane, ethane na nakahalo pa sa crude oil, yung hindi na separate sa separation process. Ngayon, dahil kakaunti na lang yun, kumbaga, hindi na siya impractical na kung gagamitan mo pa ng separation technique. Ang ginagamit nila ay yung tinatawag na crude oil stabilization. Kaya siya tinawag na stabilization din kasi pag daw sa surface production facility daw, pag ang crude oil ay mataas ang yung light hydrocarbon content, beyond dun sa standard nila, unstable yung crude oil. Pag sinabing unstable, anytime pwede siyang magkaroon ng spontaneous combustion o kaya yung flash vaporization na tinatawag. Yun ay nag-o-occur pag yung light hydrocarbons or yung gases na nakahalo sa crude oil ay ma-expose sa mataas na temperature o kaya yung sudden increase in temperature, sudden decrease in pressure, sudden increase in pressure, yung fluctuation ng temperature, very sensitive kasi si light hydrocarbons. Kaya siya, ini-stabilize yung crude oil. So, para maging stable yung crude oil plus, nire-remove yung light hydrocarbons. Okay? So, maraming iba't ibang techniques in order to stabilize the crude oil. First is okay ba yung audio ko? Class. Okay po. Malinaw naman. Sige.
So, sa crude oil stabilization, ang una ay yung tinatawag nating pressure reduction stabilization. So, sa pressure reduction, from the word itself, ini-stabilize or nire-remove yung light hydrocarbons by reducing the pressure within the vessel. So, magfo-flow yung crude oil sa isang vessel. Pag nandun na yung crude oil, i-reduce na yung pressure. Yung reduction in pressure, yun yung magkakos para mag-vaporize or himiwalay yung light hydrocarbons doon sa crude oil. Okay? So, ano po ang gagawin ma'am doon sa light hydrocarbons na masaseparate? So, yun po class ay maaaring, depende sa quantity, maaaring gamitin sa facility, pero most of the time siya ay sinusunog lang sa flaring. Kasi traces na lang naman ito. Sinusunog na lang siya sa flaring. Okay. So, pag kasi halimbawa ay pressure reduction ang ginagamit, meron din siyang assistance ng heating or thermal stabilization. Usually, magka-partner yung dalawa. Ang thermal stabilization naman class, ay yung pag-init, ay yung crude oil mag-undergo ng mataas na temperature. Pag tumaas ang temperature ni crude oil, syempre, yung light hydrocarbons vaporize. So, may hiwalay si light hydrocarbons kay crude oil. So, ganun lang siya. Tatandaan nyo lang na usually magkatandem yung pressure reduction at thermal stabilization. Magkatulong sila lagi. Subsequent siya. So, parang muna yung temperature, tataas mo ng temperature, then ibababa ang pressure, or ibababa mo ng pressure, and then tsaka itataas ang temperature. Depende sa case. Okay? Ang vacuum distillation naman class. Wait lang. Ang vacuum distillation naman class, dito naman gumagamit ng reduction in pressure. Pero, ang condition nito compared doon sa pressure reduction stabilization ay yung kanyang unit. Sa pressure reduction stabilization, simpleng vessel lang siya. Sa vacuum distillation, reduced pressure, pero yung vessel niya ay hindi simpleng vessel lang. It's a distillation unit. So, if you can still remember yung basics ng refining, di ba, before atmospheric, sa atmospheric distillation, meron siyang kapartner na VDU or vacuum distillation unit. Kasi meron tayong dalawang type of distillation technique na ginagamit, the atmospheric and the vacuum. So, yung vacuum distillation class, ginagamit siya sa refinery, pero ginagamit din siya sa surface production facility to remove the lighter hydrocarbons from the crude oil. Okay. So, dito sa vacuum distillation, just like the other, yung atmospheric distillation, ihihiwala yung fraction ng light hydrocarbons sa heavier ones. Ang difference lang nito with the distillation unit or technique na ginagamit sa refinery is that dito sa vacuum distillation, hindi niya sinaseparate yung crude oil into different boiling point. So, parang nakadesign lang siya na i-separate yung lighter hydrocarbons sa heavier ones. Hindi siya katulad ng atmospheric distillation na marami kang masiseparate based on differences in boiling point. Okay? So, ang next ay chemical stabilization. Sa chemical naman, ay di gumagamit ng chemical additives. So, ano example ng chemical additives na ginagamit? Maaaring demulsifiers or stabilizers. So, yung pag hinalo itong demulsifiers and stabilizers, yung demulsifiers kasi, ang purpose niya is to break down yung emulsion. Kasi sometimes, yung emulsion, nagkakaroon ng emulsion tayo pag may mixture ng two immiscible fluid. So, yung halimbawa, yung lighter hydrocarbons natin at yung crude oil, so those are immiscible fluids, and then kaya nagkakaroon tayo ng emulsion to help break down the emulsions formed by the mixture of the gas and the liquid.
Okay? And then yung stabilizer naman, ganun ang purpose ng stabilizer is to separate. Ganun din siya. Magkaiba lang yung kanilang approach compare kay demulsifier. Okay? So, yung gas processing unit naman, so we are through with the crude oil stabilization. Tandaan nyo lang na pag sinabing oil processing facility sa surface production, it means crude oil stabilization. Okay, ibig sabihin, after po nating ma-separate si oil kay gas, si crude oil po, mag-undergo ng stabilization. After ma-stabilize ni crude oil, pwede na siyang i-transport directly sa customer or i-store pansamantala. Okay? Samantalang ang natural gas, yun nga, i-dehydrate, mag-undergo ng sweetening, and then transportation and storage. Okay? So, dito sa gas processing unit, actually, inulit lang yung diniscuss na natin nung huli. Kasama lang din sa gas processing facilities ang LPG recovery. Depende sa property ng wellbore fluid natin. Depende sa property. Sometimes may LPG recovery. So, ang LPG recovery, dito naman, nire-recover ang propane at butane. Bakit po hindi siya pwedeng isama dun sa crude oil? Yung kasing propane at butane, considered siya, di ba siya yung main component? Actually, butane is the main component of LPG with traces of propane. Dapat traces lang. Si propane and butane kasi, since siya ay din siya medyo unstable din siya kasi kasama pa siya sa lighter fractions ng hydrocarbon, di ba? Although siya ay liquid at certain time, madali siyang mag-vaporize compared sa ibang hydrocarbon. So anyway, kaya siya sineseparate from crude oil at sineseparate din siya from nat gas. Kasi pag sinama mo naman siya sa nat gas, at certain time siya ay liquid. So magiging unstable naman si nat gas. In short, hindi siya belong sa crude oil at sa nat gas. No, kaya may LPG recovery. Tsaka, pag mataas kasi ang quantity ng propane at butane doon sa wellbore fluid natin, pwede talagang mag-design ng LPG recovery. Para mabenta din yung LPG. Okay? So anyway, may iba't ibang types of LPG recovery. Una ay yung refrigeration-based recovery natin. So refrigeration-based recovery natin involves cooling the natural gas in order to induce the condensation of propane and butane. Ano ibig sabihin? Ang natural gas mag-undergo ng mababang temperature and then pag nag-undergo na ng mababang or na-expose sa mababang temperature ang nat gas, ang tendency niya ng propane and butane is to condense. So from gas state, magiging liquid state. Malinaw ba yung class, yung refrigeration base? Class. Okay, good. Okay, so sa refrigeration-based recovery, take note that it occurs at temperature between negative 20 degrees Celsius to negative 10 degrees Celsius. Okay? So, yun ay sa refrigeration-based recovery. Okay, sa cryogenic recovery naman, ito naman ay gumagamit din ng mababang temperature. Kaya lang, pag sinabi kasing cryogenic, mas mababang temperature compared kay refrigeration-based. Kung si refrigeration-based, kinukool or ina-expose ang natural gas sa temperature between negative 20 to negative 10. Sa cryogenic recovery naman, dito naman ina-expose si natural gas from negative 100 to negative 150 degrees Celsius. So, imagine, ang layo ng difference ng temperature, operating temperature ng cryogenic sa refrigeration-based. Pero ang working principle nila ay pareho. Papababain ang temperature ni natural gas para mag-condense si propane at si butane. Nga lang dito kay cryogenic recovery,
mas mababa ang kanyang temperature compared kay refrigeration. So, kailan ba ginagamit itong cryogenic? Siyempre, pag gumamit ka kasi ng ganitong technique, ikaw consider mo muna dahil mataas ang kanyang energy consumption. Parang sa bahay, pag gusto mo ng malamig na malamig ang kwarto mo, i-22 mo yung aircon mo, i-18 mo yan. Yun nga lang, malakas siya sa kuryente. So, ganun din dito. Dahil cryogenic siya, mas mababang temperature. So, kaya nire-reconsider, kailangan ba talaga ng cryogenic recovery or pwedeng refrigeration-based na lang? So, kailan ba ginagamit ang cryogenic? So, ginagamit daw ang cryogenic for high volume processing kung saan required yung mababang temperature. Okay? High volume processing. So, usually, pag matataas na yung volume ng nat gas na pinaprocess natin, ang ginagamit natin ay cryogenic. Mas mabilis kasi at mas mataas ang efficiency nito, ang recovery. Compared kay refrigeration, syempre. So, ang next natin class ay yung tinatawag na absorption-based recovery. When we say absorption-based recovery, it utilizes a liquid solvent in order to absorb LPG from the gas stream. So, you can think of this like yung glycol, glycol absorption technique. So, dito, gumagamit din siya ng liquid solvent. So, hindi na glycol ang ginagamit dito. Liquid solvent din siya, pero hindi siya glycol. Anyway, ang purpose yung liquid solvent na yon is attracted or selectively attracts the propane and the butane. Kumbaga, pag siya ay nagkaroon ng contact with natural gas, ang kukunin niya lang or ang i-absorb niya lang ay propane and butane. Yun lang dalawa. Okay. So, kailan ba ginagamit ang absorption-based recovery? So, ginagamit daw ito kung halimbawa may mga cases na mas preferred yung solvent-based separation. So, ano po yung mga cases na ganun? Halimbawa, kung limited lang yung energy source, halimbawa ay sa remote areas, kung onshore, kung offshore naman, syempre ang question din doon ay yung energy consumption, lalo pag offshore. Pag onshore kasi medyo madali pa eh. So anyway, dahil nga very mataas yung energy consumption ng cryogenic at na refrigeration, minsan, ang pinipili nila ay yung solvent-based separation. Okay, yung absorption. Naintindihan, class? Yung absorption-based recovery. Okay. So, katulad din ito nung glycol, glycol separation, din siya, nire-regenerate din yung liquid solvent. So, kung glycol, nare-regenerate siya, ibig sabihin pwede siyang magamit ulit. Solvent dito sa absorption-based recovery, ganun din, nare-recycle din siya or nare-regenerate. Ang last type is the pressure swing adsorption or yung PSA na tinatawag. Dito naman gumagamit ng adsorbent material. So, ganun din. Yung adsorbent material, pag nagkaroon ng contact with natural gas, i-adsorb niya yung propane and butane. Okay? So, dito sa pressure swing adsorption, meron din siyang help na pressure reduction. So, binababaan din ang pressure para mas tumaas yung separation efficiency ng propane and butane doon sa natural gas. Okay? So, itong PSA daw is effective for applications where pressure-based separation provides an advantage. Okay, so I think that's it for LPG recovery. Do you have any questions? May tanong ba sa LPG recovery? Any questions? Okay, sige, good.
Kung wala kayong question, yung activity number 2, sasagutan nyo yun, ha? Sa activity number 2, class, makinig, ha? Ito ay handwritten, isusulat nyo dito sa page 27 at sa likod ng page 27. Pag wala, kasi half lang yung space, di ba? So, dun sa unahan, sa page 27 at sa likod ng page 27. Ngayon, kung kulang pa din siya, pwede kayong mag-attach ng additional bond paper. Malinaw ba yung instruction ni ma'am? Naintindihan po. Okay, good. So, alam kong kayo ay inaantok pa kahit si mami naantok pa din kasi gumising ako ng maaga. Akala ko ay may pasok at ako ay nung mag-announce actually na suspended na ang klase, nasa parking na ako. Hindi na ako makaalis kasi kanina na ulan. So, kaya nandito muna ako sa school. Anyway, my point is, alam ko kayo inaantok, at gloomy ang weather ngayon. Kaya lang, kailangan nating simulan yung next topic. Kasi nga, pag mag-accreditation na tayo, pag medyo nahuli tayo sa discussion, nahihirapan akong habulin dahil ang midterm ay madami ang coverage, malaki ang coverage niya. No? Okay. So, let's continue with the storage system. Okay. So, dito naman, class, ang pag-aaralan naman natin dito ay yung storage system. Ano yung different types of storage tanks, for oil and gas, ano ba yung design considerations for storage tanks. Ayun. So, yun lang yung main focus nitong discussion na ito. Okay. So, yung hydrocarbon storage and transportation, actually, dito siya mag-i-start. Ang unahin muna natin ay yung storage system. So, merong mga storage tank sa surface facilities kasi doon nilalagay yung processed na crude oil at natural gas that are ready for transportation. Doon kinakarga yung mga nat gas at crude oil natin pag hindi pa siya ready i-pick up or i-transport sa customer. Halimbawa, ang crude oil, kung walang pipeline, maaaring itinatransport siya ng through oil tankers sa mga barko. Halimbawa, natural gas, kung walang pipeline, itinatransport siya through LNG tanker. Siya ay nililiquefy muna. So yun yung mga reasons bakit may storage tank sa surface facility natin, sa surface production facility. Okay? So, very important yung design consideration sa storage tank kasi dyan natin malalaman or magkakaroon kayo ng idea dito, at least kahit counting idea about the standard API 650, which is the standard for oil and gas storage, petroleum storage tanks. So anyway, yun naman ay bibigyan ko kayo ng copy. Please remind me to give you a copy of that kasi gagamitin niyo yun sa inyong technical project. Okay? Kayo na may tutulungan kung makagawa nyo. Okay? Ano pa ba? Okay. Simulan natin sa tank components and functions. So, ulitin ko ang API, di ba? Ang API 12J is for separator sa oil and gas separator. Ang API standard naman for storage tank is API 650 or API 650. Dyan nyo makikita lahat ng standard, minimum requirements for an oil and gas storage tank. Okay. So, unahin natin yung tank components and their functions. So, storage tanks ay may mga iba't ibang components. Okay? So, may iba't iba siyang components. May tinatawag tayong shell. Ang shell class ay yung pinaka-body ng tangke. Imagine nyo na lang kung hindi nyo ma-imagine yung mga, dahil wala akong maipakita sa inyo ngayong picture. Yung parang mga tangke natin ng tubig. Yung para sa mga may tangke ng tubig dyan sa bahay. So, yung shell natin, ay di siya yung pinaka-body. Ayan, so siya yung outer cylindrical structure.
Okay? Ang seal natin ay yun yung ginagamit natin in order to prevent emission. So, bakit po kailangan ng seal? Kasi meron tayong since we are dealing with hydrocarbons, maaaring natural gas or crude oil, we are also dealing with the lighter hydrocarbons that are easily vaporized. So, madaling mag-vaporize. Ibig sabihin, madaling magkaroon ng leak. So, yung leak na tinutukoy natin ay maaaring leak ng gas o maaari ding oil spill. Pero most of the time, ang pinaka mataas ang frequency ay yung gas leak. Na nanggagaling sa mga seal. So, isa pa, kaya nagkakaroon ng seal kasi yung ating shell, yung roof, at yung floor ng tangke, yun ay wine-welding lang. Pinagdidikit-dikit lang yun. Yung mga nakikita ng mga malalaking storage tank, hindi po yun binibili at basta na itinatayo doon. Yung nabibili ng buo na. Hindi katulad ng mga tangke ng tubig natin, pwede tayong bumili ng buo na. So, yung mga storage tank natin dito, ay maaaring kasing laki ng isang barangay. Maaaring kasing laki ng isang sitio sa atin. At least, dito sa Pilipinas, wala pa namang ganun. Pero sa ibang bansa, like sa US, sa Middle East, malalaki yung mga tangke nila. Kasi marami silang supply ng langis. Tsaka mataas ang demand sa kanila. Isa pa, sa kanila tayo nakuha ng crude oil. Kaya kailangan nila ng malaking storage. Anyway, yung mga parts na yun, like yung shell, yung roof, at yung floor, yun ay wini-weld lang or dinidikit-dikit. So, para din sa ating bahay, halimbawa sa natin, sa bintana, o sa mga pinto. So, pag ikaw ay maglalagay ng glass dyan, or anything na pagdidikit na natin, kailangan natin ng seal. Kasi pag walang seal, posibleng magkaroon ng leak. So, ganun din sa ating storage tanks. Yung mga vents natin, or yung tinatawag na ventilation system, ito naman ay, ang purpose naman nito is to regulate the internal pressure, or yung pressure inside the tank. Now, why do we need to regulate the pressure and temperature inside the tank? Kasi, depende sa product ang pressure and temperature requirements. Halimbawa, ang natural gas, very high maintenance siya. Kasi may certain pressure siya na dapat i-maintain sa loob, yung certain internal pressure. Yung mga vent na yun ay nilalagyan, maaaring simpleng vent lang siya. Pag sinabing vent, butas. So, opening, yung ibig sabihin ng vent. So, yung vent na yun ay nilalagay usually sa roof ng tangke. Kung ang purpose may mga next meeting, ipapakita ko sa inyo yung picture, makikita nyo doon yung mga vent na sinasabi ko. So anyway, ang purpose naman is to relieve pressure. So sa next meeting natin, i-elaborate ko paano ba nag-work yun, paano ba niya na-regulate ang pressure sa loob ng tangke. Okay, so hindi ngayon, kasi pag ngayon, hindi nyo din ako maiintindihan. Next ay access points. So, ang access points naman natin includes yung manhole, kung saan pumapasok yung mga workers, pag halimbawa, kailangan ng repair, ng cleaning, kaya maintenance ng tangke. Yung nozzle, ang nozzle natin ay pinagkakabitan ng mga valve, ng mga pump, siya nakakonect yung pipeline, nandyan yung ating inlet at outlet pipe, and then foundation. So, ang foundation natin ay yung sumusuporta sa tangke. Kasi sobrang bigat ng glass. Pagka yan ay walang foundation sa ilalim, bibigay siya. Okay, so yung bottom natin or yung parang pinakasahig ng ating tangke, yan din ay kailangan ma-ensure na walang leak. Kasi imagine nyo, kung butas yung flooring natin or yung bottom ng tangke, yung oil natin, sisinip lang siya or maa-absorb lang siya ng soil. Pagka ganun, oil spill yun. So later on, i-discuss natin yan. Ang roof support natin, i-discuss ko din yan kasi kailangan may picture para malaman nyo ano yung roof support at roof fittings. So sa sunod na meeting class, ipapakita ko sa inyo mga
picture ng tangke at kasama yung mga parts as well as yung i-explain ko nun sa inyo gaano ba kabigat yung tangke na pinag-uusapan natin. Bakit kailangan ng support, bakit kailangan ng seal, bakit kailangan ng vent. Okay? So, introduction lang muna tayo sa chapter 5 kasi hirap mag-discuss nito pag walang laptop, wala akong ma-share screen. So, can we open our camera? Patingin nga po. Can we open our camera at para makita ko lang kung hawak niyo ba ang inyong module. Hawak pa ba ang module natin? Yung iba kaya. Please tell your classmates to open their camera if they can. Kung may signal and enough ang data to open cam, please open your camera. So, I will be considerate naman towards those students na walang kuryente sa bahay or mahina ang signal. I understand kasi maaaring maaraw dito sa Batangas City, pero sa